Hey guys, good evening sa inyo lahat. Ito si Gene. Welcome sa 11-9 Workshop. So guys, magandang gabi sa inyo. Medyo gabi na tayo nag-shoot ng vlog ngayon. Ngayon na tayo nagkaroon ng time, no? But anyway, before we go on, gusto ko lang magpasalamat sa inyo. Sa lahat ng walang sawang sumusuporta sa 11-9 Workshops. Lahat ng like, nagko-comment, subscribe. At syempre, sa mga nagtatanong, no? Nag-share ng ating vlog, no guys? At kung di pa subscriber sa 11-9 Workshop, subscribe naman kayo. Yan. So guys, let's go on. Wala na pa topic to pick. Let's go back to basics. Okay, basic naman yung pag-usapan natin. Kasi every time nag-usap tayo about power tools, no? Yung mga, yung mga dekuryenteng tools na madalas natin i-review sa 11 workshop. Pero balik tayo sa mga basic, no? Sa hand tools. Kasi napaka-importante pa rin ng mga hand tools. Kahit na all power tools na tayo, almost all power tools na ginagamit natin sa shop, maganda pa rin na meron tayong mga hand tools. And choosing the best or the right hand tools, kahit hindi pinakamahal na hand tools, is good. Okay? Kasi yan yung mga tools na gagamitin mo agad. You can see in my tool wall here, puro hand tools pa rin to guys. Kasi ito pa rin yung mga madalas kong gamitin pa rin, no? Pag kailangan mo. At isa sa mga basic na hand tools ay tinatawag natin na hammer or martilyo. No, guys? So martilyo, napaka-basic yan. In fact, kung magkakarpintero ka, woodworking ka, malamang ang una mong bibilhin ay martilyo, di ba? Kasi yun ang ginagamit na pang pako, no? Pang drive ng pako, no guys? So I guess everyone ay meron ganito. This is what we call the claw hammer. So claw hammer ang tawag sa kanya kasi makita nyo yung kanyang pambunot ay parang claw. So naka-pronounce ng todo yung kanyang pambunot. That means na this is very useful sa pagbunot ng pako, no guys? Kasi maganda yung incline niya. So when you put your nails here, tapos tignan nyo ng ganyan, maganda yung pagkatanggal ng pako. Dinesign siya sa ganyan. Pero sa mga contractors, madalas naman ay ginagamit ito. This is what we call the rip claw hammer, no guys? Which you can see na medyo straight. Mas straight yung kanyang claw, yung pambunot niya kaysa sa mga claw hammers. If you look at this, ayan, medyo curved siya. That's effective pambunot ng pako. Ito naman ay medyo straight because this is better used sa demolition, no guys? Yung mga contractor kasi, minsan kailangan lang magtanggal ng mga baseboard, ng mga cornisa, yung ganyan. Yung ito, pwede mong gamitin na pan-demolish siya. Para siyang pry bar. Pwede mo siya ipokpok na patagilid or patalikod sa yung baseboard. For example, ito, may baseboard ng ganyan, nakadikit sa wall, pwede mo i-drive yung martilyo ganyan, then palungkitin mo siya, parang pry bar, tanggal yung baseboard, no guys. So, yung mga contractors, especially sa ibang bansa, madalas silang gamitin ito. Ito tatawag natin na rip claw hammer nga, no guys. Pero sa Pilipinas guys, hindi ganong uso yung mga straight claw hammer. Actually, bihira lang akong makakita ng mga straight claw hammer or mga rip claw hammer like this one sa mga local na markets, no guys. And usually kapag branded na mga to, like this one, this is an S-Wing which is one of the best na martilyo sa buong mundo. This could be very expensive, no? Medyo mahal siya. Pero meron pala affordable na option. At dyan papasok yung ating mga bagong kaibigan from Harden Tools Philippines. So I would like to thank Harden Tools sa kanilang pag-suporta dito sa 11-9 Workshop. So, sila rin pala yung nagbigay nitong ating napakagandang apron na to, na Oxford na apron PPE, no guys. I love this kasi it looks really good. Tama-tama yung size niya. It's made of Oxford. So, mas makapal siya kaysa dun sa apron ko na tela. So, that means na may protection siya from yung mga halimbawa, nag-grinder ka, yung mga sparks, ganyan, di ba? So, tapos meron siya mga pockets dito that you can put your pencils, yung mga tools na ganyan, guys. So, yeah. Pero, the best thing is that, ito. This is the Harden 16 ounces na straight claw forge hammer. So, it's forged, one-piece hammer siya. So, guys, usually yung mga martilyo, di ba? Halimbawa, yung mga yung mga common na claw hammer dito sa Pilipinas, it's two pieces, no? Yung ulo niya, ito yung head, tapos yung kanyang handle na nakahiwalay.
no guys. Meron namang iba one piece like this one. Ito, one piece to. It is also forged. At ito rin, one piece hammer, no guys. Pero kung makikita nyo, this hardened na hammer, yung kanyang design is kakaiba, no guys. It reminds me actually yung mga, ganito yung design nung sa Amerika, yung mga stiletto na hammers, which are very, very expensive na hammers, no guys. So, balita ko, yung isang stiletto hammer would cost around sa $300 yata. So, mahal talaga yun kasi yung ano siya, titanium siya. So, lifetime mo na siyang gagamitin. Kung contractor ka sa ibang bansa, maganda na meron kang gano'n kasi hindi ka na papalit-palit ng hammer. But this one, this is forged steel lang to, hindi siya titanium. It's just steel, pero forged pa rin siya in one piece. At meron siyang rubber grip dito sa baba. So, it's very comfortable sa kamay. And you can see na, yung kanyang design is very unique. No? Kakaiba yung kanyang design na malayo doon sa mga normal na hammer. Meron din siyang straight claw, so it could be used more for demolition, no? Parang rip claw hammer din, no guys. Pero if you look at this, tignan yung kanyang face, no? Meron, yan, tignan nyo, tinubuti. Yan, no? May mga ridges, no? Ito tawag natin yan na waffle face yung kanyang harapan dito. Bakit ganyan? Kasi para hindi siya dumulas kapag ginagamit nyo siya na pampukpok ng pako, no guys? And meron din siyang dito sa taas, makikita nyo dyan, meron siyang nail holder at meron magnet. So you can put your nails here at pwede nyo i-drive sa inyong kahoy na hands-free. So you can put that, tapos kahit hindi mo nahawakan yung pako, no guys. So yeah, at effective yan kapag alam mo, kailangan mo ng third hand, may mataas, kailangan mong supportan sa mong kamay, pwede mo ilagay yung pako dito and then i-drive mo na siya sa iyong ginagawa, no guys. So, first impression ko sa kanya, it's very nice, very well balanced, masarap sa kamay actually. Yeah, it doesn't feel like na cheap, no? It's not cheap. Yung price niya is very affordable. I think it's only around 400 pesos lang to. But yung kanyang yung kanyang feel is not cheap, no guys. Pero syempre, meron siyang mga imperfections. You can see na yung kanyang dito yung quality ng kanyang finishing is hindi ganun kaganda. May mga ridge, may mga rough parts siya. But that's just aesthetic, guys. Ang importante is of course yung performance, no guys. So tara, testingin natin to kung maganda yung kanyang performance. Let's go. So let's test it, guys, yung ating hardened na hammer. So let's drive a few nails lang. Dedos lang yung pako ko dito sa shop. Alam niya, hindi ako gamit ng pako, di ba? We're all screws here. So konti lang yung mga pako ko. So let's try it lang. Yung normal natin na way na pag-hammer. Just hold the nail like that and then yun. So yeah, you can see hindi siya dumudulas dahil doon sa kanyang waffle face, no? And you can simply drive that hanggang sa halos bumuo na siya and then use a punch, okay? Yan, so just use your punch or your nail set para ibaon ng todo yung inyong mga pako. Huwag na huwag kayong pagpapako ng dire-diretso, no? Kasi kung halimbawa ganyan, yan, mangyayari, babakat yung waffle face, yung waffle na to doon sa inyong ginagawa. So, it's better na kapag konti na lang siya, i-punch nyo na, no guys? So, pakita ko lang sa inyo guys paano ginagamit yung kanyang nail holder. Ilalagay mo lang yung kanyang nail doon sa ibabaw doon sa magnet and then you just have to drive it sa kahoy. Ayan. And then, pukpukin mo lang siya pabaon. So, hands-free, guys. So, you can use this kung kailangan mo talaga na hindi siya hawakan. Pero mas maganda kung hawakan mo pa rin. Mas accurate yun, guys, kesa sa ganito. And now, let's see naman kung gaano siya kaganda pambunot, no guys. So since straight claw siya na claw hammer, I said na hindi siya ganun ka-effective pambunot ng pako. So let's try. So bunutin natin to. So you can see guys, so ayan o. Since nandito yung kanyang fulcrum, nahirapan siyang bunutin. Mabubunot siya pero
matadrive yung ulo dito sa inyong ginagawa. So magkakaroon siya na, ayun no, magkakaroon siya ng dents, no guys. Unlike dito sa mga straight claw, sa mga claw hammer na ito, mas madaling magbunot. Just like that. Pero may technique din dyan guys. So for example, ito, so, ang technique ko dyan guys, pag nagbubunot ako using a straight claw hammer, lalagyan ko lang ng fulcrum dito. It's either yung punson or kahoy maybe or whatever. And yan. So, mas madali na siyang magbunot when you're using fulcrum like this one, no guys? So, yeah. Yun. So, yun guys. Final say is that I really like this hardened hammer, no guys? When compared this to this one, this is 20 ounces to. So, mas mabigat to sa kanya. Ito, magaan lang siya. It's very, yun nga, well-balanced. Masarap sa kamay. Ang sarap sa kamay ng kanyang grip. And meron siyang parang stopper dito para hindi siya dumulas pa ano sa kamay mo, no guys. So, tapos, I think it's perfect din para sa mga tool belt, no? So, kung pwede mo siya i-strap sa tool belt ng ganyan. Meron din siyang butas, I don't know, siguro pansabit or whatever. Kasi sa ibang bansa, yung ibang mga ganitong style ng hammer, yung mga butas na to, pwede mong gamitin na wrenches, ganyan. Pero ito hindi yata, no? But that's okay. It's okay naman. With its price, no, is it worth it na yung price niya around 400 pesos? Yeah, definitely. So kung naghanap kayo ng ano ng hammer na kakaiba and functions really well, at ito pala, yung waffle face, meron din na ganyan, tapos meron pang hold ng nails, no? Yung kung mga hinahanap yung function na meron sa mga stiletto hammer sa ibang bansa, pero gusto nyo sa murang halaga, check this out. Check out nyo itong hardened hammer. And kung interesado kayo dito guys, nasa description yung mga links, no? Nung kung saan ito pwede bilhin sa Shopee, sa Lazada. And you can check out yung hardened website at yung kailang Facebook page para sa iba nilang products. So, check yung mga iba nilang products. Actually, marami na akong ginagamit dito na hardened products. Pero hindi ko ganun binablog kasi, ginagamit ko siya sa workshop. Pero I've been using them for a long time. So, salamat naman, napansin din ng Harden. At kaya, nag-decide sila na supportahan tayo, no, guys. Which is really great. Okay, so, yeah. So, yun lang, guys. Thank you so much for watching. I hope na nag-enjoy kayo sa natin to, sa review natin ito. I'm gonna see you guys again next time. This is for 11 Workshop. Diyos!